Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Engineer Malyari, isang inhinyero sa Pilipinas na mula pa nung bata ay may hilig na sa mga baril. Join me in my journey as a gun enthusiast. Safely lock and load. Hello guys, so welcome back sa ating channel. So huwag nyo nang pansinin yung nakalawit na yan. LAN cable yan papunta sa kwarto. Okay, so guys, nakita nyo naman yung ating intro video. So itong video na to is ginawa ko. Well, syempre unang-una para sa mga katulad kong mahilig or gustong magkaroon ng baril sa legal na pamamaraan. So ano nga ba yung mga inisip ko na factor bago ako kuha ng unit? Okay? And ano yung reason behind that? Okay. Yung mga factor na iniisip ko kung bago ako kumuha ng unit is, unang-una is ready ba ako financially and emotionally? Okay. And syempre physical na rin. Okay? Bakit ko nasabing ang tawag dito? Ano bang nauna? Financially. Okay, unahin natin yun. Kahit anong order. Bakit? Kasi unang-una, alam naman natin mahal ang mga baril. No? And bago ka magkaroon ng baril, una kailangan magkaroon ng tinatawag na LTAP or yung license to own and possess firearm. Okay? Sa pag-process pa lang na ito, pera na agad. So, meron tayong iba't ibang klase niyan. Meron type 1, type 2, type 3, type 4, and type 5. Okay, so yung kinuha natin is type 1 lang. And ang type 1 ay pwede kang mag-possess nito ay at least 2 weapon or firearm, no? Dalawa yung pwedeng mabili, okay? And doon pa lang kung hindi na kayo magpapa-assist, no? Syempre kung nagpa-assist kayo, tulungan nila kayo. Gas talaga kayo. Ako, ang sa akin is na inabot lang ako ng 2,000 kasama na yung medical. Or sabihin natin na 5,000 kasama na yung transportation, pagkain, no? Tsaka yung balik-balik natin. Nandun, nasa mo na yun. So 5K na yun. Next naman is yung pagbili ng unit. Okay, ako bumili ako ng unit during gun ban kasi halos naka 50% off sila. Okay, and ang unit na kinuha ko is ito. Isa siyang 9mm striker fard na 9mm pistol. Okay, ito siya. So yan ang itsura niya. Naka-load yan pero hindi siya naka-chamber load. Okay. Check lang natin. Yan, clear. Lalaman yan. Dapat yung ginagawa. Ayan, balik ko na. Okay. Cut natin. Okay. So, yun. Babalik ko na. Pinakita ko lang. And next, syempre, yung mga unit natin, as low as alam ko, so ngayon natapos na yung gun ban, pwede ka na makakuha ng unit 9mm at least. Yung mga revolver 15,000 hanggang 90,000 yung mga pistol na 9mm and caliber 45. So ako, nakuha ko to mga 18,000. So 5,000, tapos nagkuha ko na ito 18,000 during gun ban sale. And sunod na gastos nun syempre is yung firearm registration. Kailangan din natin yun. Okay, sa firearm registration, ang nagastos ko dyan ay kasi nagpa-assist ako kung saan ako bumili nito. Usually gano'n naman, kung saan mong binili sila na yung nag-a-assist. Alam ko, hindi ako nagkakamali, nasa 7,500. Yun ang binayaran ko for the firearm registration. Okay? And next naman is kung gusto mong dalhin yung unit mo on your daily basis, which is
very crucial sa panahon ngayon, no? Pero kung magdadala ka, kailangan doon na papasok. And kung magpo-possess ka, kailangan emotionally ready ka. So hindi basta-basta mainit ang ulo, nag-iisip ka muna bago ka mag-take ng action. And of course, pangalawa is physically fit ka rin. Okay? Kasi hindi naman laruan yung dala-dala mo. Okay? Katapos nun, yun na nga, bago ka makapagdala, ito kasi, kung hanggang firearm registration ang meron ka, sa bahay lang yun, kung nasaan lang yung residence mo. So meron tayong PTC, yung tinatawag na permit to carry outside of the residence. Okay? Permit to carry of firearm outside of the residence or outside of the business. So yun yung sinunod natin. So sa Arms Corps, okay, kung saan ako nabili to, nag-a-assist din sila doon. And ang price nila is nasa 24,000. So again, itong mga ito yung based lang sa aking personal experience. So yun yung mga kailangan nyo malaman. And same thing, before kayo mag-purchase, siguraduhin nyo na alam niyo yung binibili ninyo. Kasi long way run na yan. Unless na may plano kong ibenta in the future. Ako kasi plano kong i-keep safe to as long as kayanin ko. Yun. Siyempre, first unit ko. So, alam ako kasi masentimiento akong tao. So, yun lang. Right after that, no? Pag nakompleto mo mga yun, hintayin mo yung unit mo. Siyempre, pati yung sa PTC. Pwede rin naman na ikaw maglakad. Okay? Makikita nyo naman sa internet yung bracket ng mga presyo nyo. So, ano ba yung mga nilagay ko sa equation before ako bumili ng unit? No? Una, nag-research ako sa internet about gun safety. Nag-research din ako sa mga do's and don'ts. Okay? Nanood din ako ng mga balita. Crime. Bakit? Kasi ayokong magkamali. No? As long as hanggat maaari na hindi tayo magkakamali sa pag-purchase or sa paggamit ng ating unit. Kasi lagi natin tatandaan, once na nagkaroon ka ng unit, hindi lang ito ang hawak mo. Hawak mo na rin ang buhay ng mga tao. Hawak mo na rin ang buhay mo. Hawak mo na rin ang mga buhay ng mga taong nasa paligid mo. Kaya nga ang pagkakaroon ng baril ay hindi right, kundi isa lang privilege na pinibigay sa atin ng government. Okay? Ang nag-facilitate nito, syempre ang Philippine National Police. Kaya nga sila yung nagbibigay ng permit. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang i-share. Gumagawa akong video eh. Wait lang, i-post mo muna. Ihina ako sa video. Technical difficulties. May dumating. Okay. So, ayun. Wala na tuloy ako sa sinasabi ko. Yun. Take full account talaga kapag bumili ka ng unit. At the same time, pagkabili mo ng unit, okay, susunod pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na natutunan ko nung nakakuha ko na ito. Tsaka yung mga na-realize ko. Sa ngayon, sa mga katulad ko nangangarap, or ito based lang sa experience ko, okay, sa akin naman ang purpose at ang reason ko kung bakit nito is for security. Okay? That is because of the business that I am in, and of course to protect my loved ones and myself. So yun kasi yun, no? Yun yung pinaka main reason ko. Okay? So sa mga susunod na video natin, pag-usapan natin yan kung paano tayo nag-LTAP, okay? Paano tayo nakuha ng license, yung mga procedures natin, and at the same time kung ano yung mga ginawa natin nung nakuha natin unit. Okay? Ito ginakamay ko. Kinalag ko kasi ito kanina. So makita nyo rin yung sa video nun. Okay? By the way, this is Engineer Malyari. Okay? A responsible gun owner and a gun enthusiast. Thank you for watching, and hopefully we're gonna make a lot of video of it. Okay? Thank you.